Noong Disyembre 12 si Sando, Huwebes, sa Divisoria Market, 10 milyong piso at isang babae ang sabay na naglaho. Kinaumagahan ng araw na iyon, alas 10, kinuha ni Aling Elena Reyes ang 10 milyong piso na cash mula sa bangko. Isinilid niya ang sandamakmak na pera sa 2 malalaking itim na maleta. Ang huling nakakita sa kanya paglabas ng bangko ay ang kanyang matalik na kaibigan sa loob ng 20 taon, si Teresita Tessie Santos. Pagsapit ng alas 2 ng hapon, 24 na manininda sa Divisoria ang nagtipon sa harap ng tindahan ni Aling Elena. Yun kasi ang oras na pinagkasunduan nilang tatanggapin ang kanilang sahod sa paluwagan, lalo na't papalapit na ang Pasko. Ngunit ang pinto ng tindahan ay mahigpit na nakasara. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, si Tessie na mismo ang tumawag sa pulis. Nawawala po si Ate Elena, dala ang 10 milyong piso, sabi niya. Kinagabihan, kumalat ang tsismis sa buong Divisoria. Ang namamahala sa paluwagan, si Aling Elena, ay tumakas daw dala ang pera. Hindi makapaniwala ang mga manininda. Mahigit 20 taon na niyang pinapatakbo ang paluwagan nang walang anumang problema. Ngunit hindi na nagpakita si Aling Elena. Lumipas ang 1 linggo, 1 buwan at 1 taon. Natigil ang investigasyon ng pulisya. Noong mga panahong iyon, halos wala pang CCTV at wala silang mahanap na anumang ebidensya. Ang kaso ay nanatiling hindi nalutas at lumipas ang 20 taon. Tag-araw ng 2020, ang huling nakakita kay Aling Elena, ang kaibigan niyang si Tessie Santos, ay pumanaw na sa edad na 70. Sinimulang ayusin ng kanyang mga naulila ang mga ari-ariang iniwan ni Tessie. Kabilang dito ang isang luma at sira-sirang bahay sa probinsya. Isa itong abandonadong bahay na mahigit 20 taon nang hindi tinitirhan ni Tessie. Nagpasya ang mga kamag-anak na gibain ang bahay. Kailangan nilang maibenta man lang ang lupa. Isang backhoe ang dumating. Sinimulan nitong hukayin ang bakuran. Isang dating taniman ng gulay ang lugar na iyon, kung saan dati nagtatanim si Tessie ng pechay at kamote. Pinalo ng pala ng backhoe ang lupa. Matapos ang ilang sandali ng paghuhukay, biglang huminto ang makina. May tumamang matigas na bagay. Bumaba ang mga trabahador at kinamot ang lupa gamit ang kanilang mga kamay. Doon, nakita nila ang asul na tape. May isang bagay na nakabalot sa asul na packaging tape ang nakalibing sa ilalim ng lupa. Isang tapayan. Ngunit nagtaka sila, bakit naman ililibing ng ganito kalalim ang isang tapayan at selyado pa ng tape? Binuksan ng isang trabahador ang takip ng tapayan. Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat. Ang laman ng tapayan ay hindi suka o bagoong. Ang katotohanan tungkol kay Aling Elena Reyes na naglaho kasama ang 10 milyong piso, 20 taon na ang nakalipas, ay malapit nang lumabas sa liwanag. Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, sandali lang po. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para maipagpatuloy ko ang pagkukuwento. At pakisabi na rin po sa comments kung taga saang lugar kayo nakikinig. Babatiin ko po kayong lahat. Noong Disyembre 15, 2000 Biyernes ng madaling araw, 2 investigador mula sa Manila Police District ang rumesponde. Isang kaso ng nawawalang tao ang inireport noong gabi. Si Elena Reyes, 46 anyos, ang babaeng naglaho-dala ang 10 milyong piso. Sa simula, binaliwala ito ng mga pulis. Inakala nilang simpleng kaso lang ito ng pagtakas dala ang pera. Ngunit nang makausap nila ang nag-report na si Tessie Santos, nagbago ang kanilang pananaw. "Sir, hinding-hindi po magagawa ni Ate Elena iyon," sabi ni Tessie habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Mahigit 20 taon na raw silang magkaibigan at wala ni isang beses na nagkaproblema ang paluwagan. Walang dahilan para tumakas siya dahil lang sa pera. Unang pinuntahan ng mga pulis ang bangko. Bagamat walang CCTV, may mga bank records pa rin.
Disyembre, 18 disamon, Huwebes, 10:10 ng umaga. Nag-withdraw si Elena Reyes ng 10 milyong piso cash mula sa isang sangay ng bangko sa Binondo. Kinuha rin nila ang testimonya ng empleyado. Malinaw na naaalala ng teller na nag-asikaso kay Aling Elena ang lahat. Mahigit 30 minutos po ang inabot para lang bilangin ang pera. Ibinahagi niya ito sa 2 itim na maleta. Mukhang mabigat pero mag-isa niya lang pong binitbit palabas. Ano po ang itsura niya? Tanong ng pulis. Kalmado po siya. Walang bakas ng pag-aalala o pagmamadali. Napakunot noo ang mga pulis. Naisip nilang hindi ito kilos ng isang taong tatakas. Kung ganoon, saan siya nagpunta? Ang huling nakakita kay Aling Elena sa labas ng bangko ay si Tessie Santos. Ayon kay Tessie, nagkataon lang na napadaan siya sa tapat ng bangko noong umagang iyon. Nakita ko si ate na may dalang 2 maleta kaya tinanong ko kung saan siya pupunta. Sabi niya, pupunta raw siya sa Divisoria para ipamahagi ang pera sa mga miyembro. Iyon na po ang huling pagkikita namin. Anong oras po iyon? Mga 11:11 po ng umaga. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita. Pumunta ang mga pulis sa Divisoria. Kailangan nilang suriin ang tindahan ni Aling Elena. Isa itong tindahan ng tela na pinapatakbo ng kanyang asawa, si Roberto Reyes. Si Mang Roberto, kapati 9 anyos, ay nakaupo roon na tila wala sa sarili. Isang araw na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang asawa, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Sir, pakiusap, hanapin niyo po ang asawa ko. May nabanggit po ba siya na lugar na gusto niyang puntahan o kung may problema siya? Wala po. Masaya po kami at maayos ang aming negosyo. Wala rin kaming utang. Walang dahilan para tumakas ang asawa ko, sabi ni Mang Roberto habang nanginginig ang mga kamay. Sinuri ng mga pulis ang loob ng tindahan. Binuksan nila ang kahadeyero. Wala roon ang libreta ng paluwagan. Nasaan po ang libreta? Lagi po iyong dala ng asawa ko. Maliit lang na kuwaderno iyon. Pero nandoon ang listahan ng mga miyembro at lahat ng talaan ng pera. Nakuha ng mga pulis ang listahan ng mga miyembro. 24 sila lahat, mga kapwa manininda sa Divisoria. Isa-isa nila itong kinapanayam. Kailan niyo po huling nakita si Aling Elena? Naku, mga 3 araw na po yata ang nakalipas noong nagkasalubong kami. Hindi niyo po ba siya nakita noong Disyembre 14 Huwebes? Hindi po, maghapon lang po ako sa tindahan ko noon. Pare-pareho ang sagot ng 24 na miyembro. Walang sinuman ang nakakita kay Aling Elena noong hapon ng Disyembre 14. Posible bang hindi nagpakita sa palengke ang isang babaeng may dalang 10 milyong piso? Nagsimulang magduda ang mga pulis. Baka may nagsisinungaling. Ipinatawag nilang muli si Tessie. Bilang kanang kamay ni Elena, malamang na siya ang pinakamay alam sa mga galaw nito. Wala po ba kayong natanggap na tawag o text mula kay Aling Elena pagkatapos niyong maghiwalay sa bangko? Wala po, hindi po siya tumawag. Alam niyo po ba kung saan niya karaniwang itinatago ang pera? Sa kahadeyero po, sa tindahan. Pero dahil malaking pera po iyon, napagkasunduan na siya na mismo ang magdadala para maibigay agad sa mga miyembro. Kalmadong sumagot si Tessie. Pinagmasdan ng mga pulis ang kanyang mukha. May mga bakas ng luha at nanginginig ang kanyang boses. Mukha siyang nagdadalamhati. Bilang katulong niya, may kinalaman po ba kayo sa pamamahala ng pera? Ako lang po ang taga-contact sa mga miyembro. Si Ate Elena po ang may hawak ng lahat ng pera. Siya rin po ang nagsusulat sa libreta. Wala nang maitatanong pa ang mga pulis. Biktima rin si Tessie. Miyembro rin siya ng paluwagan at mayroon ding sasahurin. Ang investigasyon ay unti-unting nauwi sa wala. Wala silang mahanap na lead. Noong panahong iyon, bihira pa ang cellphone at hindi pa laganap ang paggamit ng credit card. Walang paraan para matukoy kung saan dinala ang cash. Nagpakalat ang mga pulis ng wanted posters sa buong bansa. Nakalagay doon ang litrato at impormasyon ni Aling Elena.
Ngunit lumipas ang isang buwan na walang anumang balita. Kalagitnaan ng Enero 2001, ang Divisoria ay puno pa rin ng bulungan. Ang pagkawala ni Aling Elena ang pinakamainit na usapan. Sa tuwing magkikita-kita ang mga manininda, iyon ang kanilang paksa. Sa huli, tinakbuhan din tayo. Imposible, hindi ganoong tao si Aling Elena. Sino ba ang nakakaalam? Kung 10 milyon iyan, baka kahit ako tumakbo na. Lumaki ng lumaki ang mga haka-haka. Ang mga dating nag-aalinlangan ay nagsimula ng maniwala. Si Aling Elena ay isang taksil. Niloko niya ang mga miyembro ng paluwagan. Ang pinakagalit sa lahat ay ang mga nawalan ng pera. Ang iba ay hindi na makabayad ng upa sa pwesto. Ang iba naman ay nawalan ng pamparal sa anak. Isang manininda ang nawalan ng 700 piso, perang inipon niya sa loob ng 3 taon. Sobrang tiwala ang ibinigay natin sa kanya. 20 taon tayong nagtiwala. Nagtipon ang mga manininda sa harap ng tindahan ni Mang Roberto para magprotesta. Yumuko lang si Mang Roberto at paulit-ulit na humingi ng tawad. Patawarin niyo po ako. Hindi ko nabantayan ng maayos ang asawa ko. Baka kasabwat ka. Baka plano niyong mag-asawa ito. Hindi po totoo iyan. Hindi ko rin po alam kung nasaan ang asawa ko. Totoo po ang sinasabi ko. Iginiit ni Mang Roberto na biktima rin siya at gusto rin niyang mahanap ang kanyang asawa. Ngunit hindi naniwala ang mga manininda. Tanging si Tessie lamang ang nagtanggol kay Mang Roberto. Sa harap ng mga manininda, sinabi niya, "Mga kasama, walang kasalanan si Mang Roberto. Mahigit 20 taon kong nakasama si Ate Elena at masasabi kong napakabuting tao ni Roberto. Maayos din ang pagsasama nila. Kung ganoon, Tessie, ano sa tingin mo? Talaga bang tumakas si Aling Elena?" Sandaling natahimik si Tessie. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at sumagot, "Hindi ko na rin po alam. Ayokong maniwala, pero mahigit 1 buwan na siyang walang balita. Nagsisimula na rin akong magduda. Nawalan din po ako ng pera. 500,000 piso. Nanginginig ang boses ni Tessie. Namumula ang kanyang mga mata. Inalo siya ng mga manininda. "Tessie, biktima ka rin. Magpakatatag ka. Naloko tayong lahat ng babaeng iyon." Tumango si Tessie at muli siyang nagsalita. "Pero gusto ko pa ring umasa. Baka na-aksidente lang si ate. Mas mahalaga sa akin na ligtas siya kaysa sa pera." Ipinagpatuloy ng mga pulis ang investigasyon, ngunit wala pa ring progreso. Hinalughog nila ang bahay ni Aling Elena at pinuntahan ang mga kamag-anak. Ngunit walang nakakaalam sa kinaroroonan niya. Tinanong ng isang pulis si Mang Roberto, "Nasuri niyo na po ba ang mga bank account ng misis niyo?" "Opo. Pinatingnan ko na lahat pero walang bagong transaksyon." Ang huling record ay ang pag-withdraw ng 10 milyon noong Disyembre 14. "Posible po bang may iba siyang account sa ibang pangalan?" "Imposible po. Pareho kaming may 1 o 2 account lang." Nawalan na ng pag-asa ang mga pulis. Ang 10 milyong pisong cash ay imposibleng ma-trace. Hindi pa ganoon kamoderno ang sistema ng bangko at walang paraan para bantayan ang malalaking cash transaction. Dumating ang Marso. Isang araw, may tumawag na informant sa mga pulis. Isa sa mga manininda sa Divisoria. "Sir, may napansin po akong kakaiba." "Ano iyon?" "Si Tessie po, yung katulong ni Aling Elena. Kamakailan lang, nakita ko siyang nakasuot ng mga bagong damit. May dala pa siyang branded na bag." Biglang nagising ang interes ng pulis. "Sigurado ka ba?" "Opo. Hindi naman po siya ganoon manamit dati. Pero nitong mga huli, biglang nag-iba ang porma niya." Ipinatawag muli ng mga pulis si Tessie. Simple pa rin ang kanyang pananamit. Wala siyang dalang branded na bag. "May binili po ba kayong bagong damit o bag kamakailan?" Nagulat si Tessie. "Wala po." "Bakit po? May nagsabi po kasi na nakikita kayong nakapustura ngayon. Ano pong pinagsasabi niyo?" "Nawalan din po ako ng pera, kaya naghihirap din ako." "Anong damit ang bibilhin ko? Sino po ang nagkakalat ng ganyang chismis?"
Mukhang nasaktan si Tessie sa paratang. Hindi na siya pinilit pa ng mga pulis. Wala silang ebidensya. Hindi sapat ang testimonya ng informant. Ngunit isang binhi ng pagdududa ang naitanim sa isip ng mga pulis. Baka may itinatago si Tessie. Disyembre ng taong 2000. Dahan-dahang nagsimulang mag-imbestiga ang pulisya sa paligid ni Tessie. Tinanong nila ang mga manininda. Anong klasing tao po si Tessie? Mabait po. Kasing sipag ni Aling Elena. Maganda po ba ang relasyon nila ni Aling Elena? Siyempre po. Parang magkapatid na po ang turingan nila. Lagi silang magkasama. Napaisip ang mga pulis. Imposibleng pagtaksila ng isang tao ang kanyang matalik na kaibigan, ngunit kailangan nilang ipagpatuloy ang investigasyon. Isang manininda ang nagsalita. Pero may isang bagay po akong napansin. Pagkatapos mawala ni Aling Elena, si Tessie po ang unang nagkalat ng tsismis na tumakas daw si Elena dala ang pera. Itinala ito ng pulis. Kailan po niya sinimulan ang tsismis na iyon? Mga ikalawang araw po pagkatapos siyang mawala. Noong una, nag-aalala siya kay Elena. Tapos bigla na lang niyang sinabing tumakas na ito. Dahil doon, iyon na ang pinaniwalaan ng lahat. Bakit po kaya bigla siyang nagbago ng isip? Inisip po namin na baka nadismaya lang siya dahil pinagtaksilan siya ng kaibigan niya. Ipinatawag muli ng mga pulis si Tessie. Ito na ang pangatlong beses. Totoo po ba na kayo ang unang nagsabing tumakas si Aling Elena? Natahimik sandali si Tessie. Pagkatapos ay sumagot siya. Opo, ako nga po. Ano pong problema doon? Bakit po niyo naisip iyon? Isang buwan na po siyang walang balita. Kung naaksidente siya, dapat may bangkay nang lumitaw. Pero wala, kaya naisip kong tumakas na nga siya. Napatahimik ang mga pulis. May punto ang kanyang sinabi. May problema po ba sa pera si Aling Elena noon? Wala po. Maayos ang tindahan nila at masaya sila ng asawa niya. Kung ganoon, bakit po siya tatakas? Umiling si Tessie. Hindi ko rin po alam. Iyon nga po ang pinagtataka ko. Hindi ko maintindihan ang dahilan. Nagtanong pa ang mga pulis. Kayo po ang kanang kamay niya. Wala po ba talaga kayong kinalaman sa pera? Wala po. Taga-kontak lang po ako. Si Ate Elena po ang may hawak ng libreta. Hindi niyo po ba sinusuri ang laman ng libreta? Minsan po, tinitingnan ko. Pero hindi ko po masyadong alam ang detalye. Kailan po niyo huling nakita ang libreta? Nag-isip sandali si Tessie. Mga 1 linggo po bago siya mawala. Noong unang linggo ng Disyembre, ipinakita sa akin ni ate. Kinakalkula niya ang ipapamahagi para sa buwang iyon. Itinala ng mga pulis ang lahat, ngunit hindi pa rin sapat ang mga ito para pagdudahan si Tessie. Katapusan ng Disyembre, nagkaroon ng pulong ang pulisya. Pinag-usapan nila kung ano ang gagawin sa kaso. Wala tayong lead. Kung magpapatuloy ito, mananatili itong unsolved case. Hindi ba dapat mag-imbestiga pa tayo? 10 milyong piso ang pinag-uusapan dito. Kahit anong gawin natin, wala tayong paraan. Walang CCTV, walang testigo, walang ebidensya. Napabuntong hininga ang mga pulis. Sa huli, nanatiling bukas ang kaso, ngunit wala nang naging progreso. Dumating ang tagsibol ng 2001. Unti-unting nakalimutan ng mga manininda sa Divisoria ang kaso. Bagamat nababanggit pa rin ang pangalan ni Aling Elena, ang galit ay napalitan na ng pagtanggap. Si Tessie ay patuloy na nagtitinda sa palengke, nakikipag-usap siya sa mga kapwa manininda. Kapag may nagbabanggit kay Aling Elena, bumubuntong hininga siya at nagsasabing, nasaan na kaya si ate? Buhay pa kaya siya? Naawa ang mga manininda kay Tessie. Inisip nilang siya ang biktima ng pagtataksil ng isang matalik na kaibigan. Nagsara ng tindahan si Mang Roberto. Hindi na niya kayang magnegosyo sa palengke. Pagkatapos mawala ng kanyang asawa, nawalan siya ng mga customer at hindi niya makayanan ang tingin ng mga tao. Umalis siya sa Divisoria. Ang kaso ay opisyal na naging cold case. 6 na buwan ang lumipas, hindi pa rin nagpakita si Aling Elena at hindi natagpuan ang 10 milyong piso.
Inayos ng mga pulis ang file ng kaso at isinulat ang huling tala, Biktima Elena Reyes, whereabouts unknown, investigation suspended. Ngunit ang katotohanan ay hindi tuluyang nalibing. Naghintay ito sa ilalim ng lupa sa loob ng 20 taon. Hinihintay ang araw na sisibol ang binhi ng katotohanan. Mga manunood, talaga bang tumakas si Aling Elena dala ang pera o may ibang nangyari? Nagsasabi kaya ng totoo si Tessie? Abangan ang nakakagulat na katotohanan na mabubunyag pagkatapos ng 20 taon. Hunyo 2020, pumanaw si Teresita Tessie Santos. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang 70s. Namatay siya sa ospital dahil sa matagal ng karamdaman. Ilang manininda mula sa Divisoria ang dumalo sa kanyang burol. Kawawa naman si Tessie, pinagtaksilan ng kaibigan habang buhay niyang dinala ang sama ng loob na iyon. Oo nga, naaalala ko pa kung paano siya bumuntong hininga tuwing nababanggit si Aling Elena. Nagluksa ang mga manininda para kay Tessie. Naniniwala silang isa siya sa mga biktima ng insidente, 20 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng libing, sinimulan ng mga naulila na ayusin ang kanyang mga ari-arian. Nabiyuda si Tessie at mag-isang namuhay. Mayroon siyang isang anak na babae na kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Hindi gaanong karami ang iniwang yaman ni Tessie. Isang maliit na apartment sa Maynila at isang abandonadong bahay sa Bulacan. Napagdesisyunan nilang ayusin ang apartment at gibain ang bahay sa probinsya. Hindi na tumira si Mama Jan ng mahigit 20 taon. Siguradong sira-sira na iyon. Ibenta na lang natin ang lupa, sabi ng asawa ng kanyang anak. Tumawag siya sa isang demolition company. Kalagitnaan ng Hulyo, isang backhoe at ilang trabahador ang dumating sa isang baryo sa Bulacan. Ang abandonadong bahay ni Tessie ay nasa dulo ng baryo. Gumuho na ang pader at kalahati ng bubong ay natanggal na. Halatang matagal nang walang nakatira. Sinimulang hukayin ng operator ng backhoe ang bakuran. Kailangang sirain ang pundasyon para magiba ang bahay. Bumaon ang pala ng backhoe sa lupa. Talsikan ang lupa na parang alon. Dati itong taniman ng gulay, malamang na tinaniman ng pechay at sili. Matapos ang ilang sandali ng paghuhukay, huminto ang backhoe. Teka, may tumama. Pinatay ng operator ang makina at bumaba. Nagtipon din ang mga trabahador. May nakita sila sa loob ng hukay, asul na tape. Isang bagay na binalutan ng packaging tape ang nakalibing. Kinuha ng isang trabahador ang pala at maingat na inalis ang lupa sa paligid. Hindi kaya tapayan ito? Isang tapayan nga. Isang malaking banga na gawa sa luwad. Ngunit nagtaka sila. Bakit ililibing ng ganito kalalim ang isang tapayan? Karaniwan, ang mga tapayan ay inilalagay lang sa ibabaw ng lupa o mababaw na inililibing. Pero ito ay nasa halos 2 talampakan ng lalim. Ang mas nakapagtataka ay ang tape. Binalutan ng asul na packaging tape ang buong tapayan, selyado ang pagitan ng takip at katawan nito. Ano kayang laman nito at ganito pa kabalot? Naging mausisa ang mga trabahador. Sinimulan ng isa na tanggalin ang tape. Natanggal ang tape na may kasamang malagkit na tunog. Binuksan niya ang takip. Sa sandaling iyon, napasigaw ang mga trabahador. May mga buto sa loob ng tapayan, mga butong puti at tuyo na. Nakita rin nila ang isang bungo, siguradong buto ng tao. Agad na kinuha ng isang trabahador ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hello, pulis po ba ito? May natagpuan po kaming bangkay dito, buto po ng tao. Makalipas ang 30 minuto, dumating ang mga pulis. 2 investigador mula sa Bulacan PNP ang nagsuri sa lugar. Sinilip nila ang loob ng tapayan at agad na tumawag sa crime lab, requesting SOCO team. May nakitang unidentified human remains. 1 oras ang lumipas, dumating ang mga taga-PNP crime lab. Nakaputing hazmat suit, maingat na binuhat ng mga forensic specialist ang tapayan.
Hindi lang mga buto ang nasa loob nito. May isa pang bagay na nakabalot sa plastik. Kinuha ito ng isang espesyalista gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Mukhang isang maliit na kuwaderno ito. Isang maliit na libreta. Itim ang pabalat. Binalot ito ng ilang beses sa plastik. Bagamat 20 taon nang nakalibing, napanatili ang anyo nito dahil sa plastik. Maingat na inalis ng espesyalista ang plastik. Binuklat niya ang libreta. May mga sulat, mga tala na isinulat gamit ang ballpen. Bawat pahina ay may mga pangalan at numero. Mukhang ledger ito. Ang petsa ay hanggang Setyembre. Namban 2 na leon. Tiningnan ng isang investigador ang libreta. Sa huling pahina may isang paalala. Pamamahagi ng Pasko Paluwagan, Dis. 14, 2 p.m. Naging seryoso ang mukha ng investigador. Ito kaya, nagmamadali siyang bumalik sa istasyon at hinalungkat ang mga lumang file. Mga tala ng unsolved case mula sa taong 2000. Divisoria, Paluwagan, Head Missing Person Case. Biktima, Elena Reyes, 15 anyos. Sa file, may litrato ni Aling Elena. Tinitigan ito ng investigador at bumulong, "Huwag mong sabihin." Sa forensic laboratory ng PNP, ang mga buto ay nakalatag sa isang malamig na mesang metal. Isa-isang sinuri ng isang forensic pathologist ang mga buto. Babae po ang biktima. Ang edad noong namatay ay tinatayang nasa mid to late 40s. Alam po ba ang sanhi ng pagkamatay? May marka ng pagkalubog sa bungo. Mukhang tinamaan ng matigas na bagay. Malakas ang tama sa likod ng ulo. Itinala ito ng investigador. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na pinatay siya? Opo. Sa ganitong pinsala, malamang na agad siyang namatay. Sinimulan ang DNA testing. Sinuri ang sample na kinuha mula sa buto. Bagamat 20 taon na ang lumipas, nakuha pa rin ang DNA. Hinanap ng pulisya si Mang Roberto Reyes. Nakatira na siya ngayon sa isang lungsod sa Laguna, mag-isa. Hindi siya muling nag-asawa pagkatapos ng insidente. Kayo po ba si Mr. Roberto Reyes? Mula po kami sa Manila Police District. Pwede po ba namin kayong makausap sandali? Si Mang Roberto ay nasa huling bahagi na ng kanyang 60s. Puti na ang kanyang buhok at medyo hukot na. Ano po iyon? Tungkol po ito sa asawa ninyo, si Elena Reyes. Kailangan po namin ng DNA sample para sa paghahambing. Namutla ang mukha ni Mang Roberto. Nahanap nyo na po ba ang asawa ko? Tumango ang investigador. Hindi pa po sigurado pero may natagpo ang mga buto. Kailangan po naming kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Nanginginig na pumirma si Mang Roberto sa consent form. Kinuha ang kanyang dugo. Pagkalipas ng 3 araw, lumabas ang resulta, 99.9% DNA match. Ang mga buto ay kay Elena Reyes. Nagpatawag ng agarang pulong ang mga pulis. Ang 20 taong cold case ay naging isang murder case. Saan natagpuan ang mga buto? Sa isang probinsya sa Bulacan po, sa bakuran ng abandonadong bahay na pag-aari ni Teresita Santos. Tessie Santos, yung kanang kamay niya? Opo. Pero pumanaw na po siya 1 buwan na ang nakalipas. Natahimik ang mga pulis. Ang pangunahing suspek ay patay na. Nakuha niyo na ba ang impormasyon tungkol sa pamilya ni Tessie? May isa po siyang anak na babae. At may asawa siya. Pero sa talaan, namatay na 10 taon na ang nakalipas. Muling sinuri ng isang investigador ang record. Sandali, mali yata ang record dito. Ang asawa ni Tessie, si Mario Santos, 78 anyos, hindi namatay. Pinasok sa isang nursing home. Ano? Na-diagnose siya ng demensya. 10 taon na ang nakalipas at ipinasok sa nursing home. Buhay pa siya hanggang ngayon. Naging matalas ang tingin ng mga pulis. Hanapin niyo siya. Agad. Kinabukasan, 3 investigador ang pumunta sa nursing home. Isang maliit na pasilidad sa labas ng Maynila. Nandito po kami para kay Mr. Mario Santos. Itinuro sila ng isang nurse. Si Mang Mario,
ay nakaupo sa isang wheelchair. Puti na ang buhok at malabo ang tingin. Lolo, may mga pulis po dito. Tumingala si Mang Mario, tinitigan niya ang mga pulis nang walang emosyon. Naaalala niyo po ba ang bahay na tinitirhan ninyo ng asawa ninyong si Tessie noong 2000? Walang sagot si Mang Mario. Malala na ang kanyang demensya. Tinawag ng mga pulis ang direktor ng nursing home. Ano po ang kondisyon ni Mang Mario? Malala na po ang demensya niya. Halos hindi na siya nakikipag-usap. Pero minsan, may mga binubulong siyang tungkol sa nakaraan. Halimbawa po, madalas niyang binabanggit ang asawa niya, si Tessie. Nagpasya ang mga pulis na isama si Mang Mario. Bilang isang suspek, kailangan siyang imbestigahan sa interrogation room ng istasyon ng pulis. Si Mang Mario ay nakaupo, nakatingin lang sa kisame. Tanong ng investigador, noong Disyembre 14, 2000, nakita niyo po ba si Elena Reyes? Walang sagot si Mang Mario. Dinala po ba siya ng asawa ninyong si Tessie sa bahay ninyo? Nananatili siyang tahimik. Bumuntong hininga ang investigador. Mahirap magtanong sa isang pasyenteng may demensya. Biglang bumulong si Mang Mario. Maraming pera. Naging alerto ang mga pulis. Anong pera po? 2 maleta, mabigat. Kaninong maleta po iyon? Muling nanahimik si Mang Mario. Sumubok ng ibang paraan ang mga pulis. Hinalungkat nila ang mga lumang financial record ni Mang Mario. Noong Disyembre 19, 2000, may pumasok na 500,000 piso sa account ni Mario Santos. Saan po galing ang pera? Cash deposit po. Hindi matukoy ang pinagmulan. Nagpatuloy sila sa pag-iimbestiga. Sinuri rin nila ang account ni Tessie. Ganoon din po sa account ni Tessie. Mula Disyembre 11, sa loob ng 1 buwan, may ilang beses na pumasok na pera na umabot sa kabuuang 3 milyong piso. Lahat po cash deposit. Ang mga ebidensya ay nagsimulang magpatong-patong. Ipinatawag ng pulisya ang anak na babae ni Tessie. Nasa maagang 50s na siya. Noong mga taong 2000, bigla po bang nagkapera ang nanay ninyo? Nag-isip ang anak. Hindi ko po sigurado. Ayon po sa bank records ng nanay nyo, may malalaking halaga ng pera ang pumasok sa account niya noong panahong iyon. Ang sabi po ni Mama noon, may pinautang siyang kaibigan na nagbayad na. Sino po? Hindi ko po alam. Sabi niya lang, matagal na raw utang iyon. Tumango ang investigador. Madalas po bang pumunta ang nanay niyo sa bahay sa probinsya? Hindi po. Halos hindi na nga po siya pumupunta doon. Mga 20 taon na yata siyang hindi nakapunta noong mga Disyembre. 2000 po, nag-isip ang anak. Parang minsan po silang pumunta noon. Kasama niya si Papa. Ilang araw po silang nawala. Naaalala ko pa. Alam niyo po ba kung anong ginawa nila doon? Sabi po nila mag-aayos sila ng bahay. Nagkatinginan ang mga investigador. Hindi pag-aayos ng bahay ang ginawa nila, kundi paglilibing ng bangkay. Muling nagsagawa ng forensic investigation ang pulisya sa lugar. Masusing sinuri ang lugar kung saan natagpuan ang tapayan. Sinala ng isang forensic specialist ang lupa. May natagpuan siya. May piraso ng tela dito. Isang maliit na piraso ng tela. Halos bulok na pero may anyo pa. Mukhang tela ng damit. May kulay pa. Kinuha ng espesyalista ang piraso at ipinadala sa crime lab. Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta. Material na cotton po, kulay beige, tinatayang tela ng damit na ginawa noong mga taong 2000. Muling hinalungkat ng mga investigador ang mga lumang file ng kaso. May testimonya ng testigo tungkol sa damit na suot ni Aling Elena noong araw na iyon. Testimonya po ng empleyado ng bangko. Nakasuot daw po si Aling Elena ng beige na blouse. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magtugma. Muling inimbestigahan ng mga pulis si Mang Mario. Ngayon, mas detalyado na ang kanilang mga tanong. Noong Disyembre 2000, may dinalang tao ang asawa niyo sa bahay. Tama po ba? Blanko pa rin ang mukha ni Mang Mario. May dala po ba siyang 2 maleta?
Nagiba ang tingin ni Mang Mario. Maleta, mabigat. Kayo po ba ang pumalo sa kanya? Umiling si Mang Mario. Hindi, asawa ko. Inutos ng asawa ko. Pinigil ng mga investigador ang kanilang hininga. Ano po ang iniutos ng asawa nyo? Paluin daw para makuha ang pera. Bumulong si Mang Mario. Putol-putol ang kanyang pagsasalita dahil sa demensya, ngunit malinaw ang mensahe. Kaya po ba ninyo pinalo? Yumuko si Mang Mario. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Patawad, patawad. Itinigil ng mga investigador ang recording. Nakakuha na sila ng pag-amin. Nagpatawag ng agarang press conference ang pulisya. Ang 2000 Divisoria Paluwagan Head Missing Person case ay isa palang murder case. Ang biktima, si Elena Reyes, ay pinaslang ng kanyang kanang kamay na si Teresita Santos at ng asawa nitong si Mario Santos. Nagkagulo ang mga reporter. Ang motibo ay ang pagnakaw sa 10 milyong piso. Inakit ni Tessie si Elena sa kanilang bahay kung saan pinatay siya ng asawang si Mario gamit ang isang matigas na bagay. Pagkatapos, inilibing nila ang bangkay sa bakuran ng kanilang bahay sa probinsya. Ang pangunahing suspek, si Teresita Santos, ay pumanaw na, ngunit ang kanyang kasabwat na si Mario Santos ay buhay at kasalukuyang nakakulong at iniimbestigahan. Nagtaas ng kamay ang isang reporter. 78 anyos na po si Mario Santos. Posible po ba siyang makulong? Bagamat may demensya siya ngayon, normal ang kanyang pag-iisip noong ginawa ang krimen. Bukod pa rito, umamin na rin siya. Kailangan niyang harapin ang hustisya. Nagulat ang mga manininda sa Divisoria nang mapanood ang balita. Si Tessie ang may gawa? Imposible. 20 taon niya tayong niloko. Nagpanggap pa siyang biktima. Kawawang Aling Elena. Inosente pala siya. Mali ang akala natin. Nag-alay ng isang maliit na memorial ang mga manininda para kay Aling Elena. Naglagay sila ng maliit na altar sa harap ng dati niyang tindahan. Nag-alay sila ng mga bulaklak at kandila para sa kanyang kaluluwa. Napaupo sa sahig si Mang Roberto nang mapanood ang balita. Buhay ka sana, 20 taon. Humagulgol siya. Sumariwa sa kanyang isip ang 20 taon na puno ng galit at pag-aakalang tinakasan siya ng kanyang asawa. Si Mang Mario ay ikinulong sa isang selda. Nakatingin lang siya sa pader nang walang emosyon. Malabo niyang naalala ang araw na iyon. 20 taon na ang nakalipas nang pinalo niya ang isang tao gamit ang tubo dahil sa utos ng kanyang asawa. Mga manonood, ang pinakamalapit na kaibigan ang naging pinakamalupit na mamamatay tao. Bakit pinatay ni Tessie ang kanyang 20 taong kaibigan at paano niya naitago ang krimen sa loob ng 20 taon? Anong hatol ang igagawad ng batas sa kanila? Agosto 2020. Sinampahan ng kaso ng prosecution si Mario Santos. Ang mga kaso, murder, illegal disposal of a corpse at robbery. Ngunit may isang problema, may demensya ang akusado. Siguradong gagamitin nila ang diminished capacity bilang depensa. Nag-isip ng malalim ang mga piskal. Bagamat normal ang kanyang pag-iisip noong ginawa ang krimen, mahirap ang paglilitis dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Kailangan muna siyang sumailalim sa mental evaluation. Dinala si Mario Santos sa isang mental hospital. 1 buwan siyang sinuri. Lumabas ang resulta, severe dementia. Ngunit may mga bahagi ng nakaraan na naaalala pa. Maaaring ituloy ang paglilitis, ngunit may limitasyon sa komunikasyon. Nangalap pa ng mas maraming ebidensya ang prosecution. Hindi sapat ang pag-amin ni Mario. Masusing sinuri ng PNP Crime Lab ang tapayan. May nakita silang mga maliliit na bakas sa loob nito. Nagpositibo sa blood test. Kahit 20 taon na, positibo pa rin sa luminol test. Makukuha pa ba ang DNA? Kahit kaunti, posible po. Lumabas sa resulta ng DNA test na tugma ito sa dugo ni Elena Reyes. Dugo ito na kumalat noong inilagay ang bangkay sa tapayan.
Sinalakay din ng mga autoridad ang bahay ni Tessie, ang apartment sa Maynila na naipamana na sa kanyang anak. Suriin niyo ang lahat ng lumang gamit. Hinalungkat ng mga investigador ang bodega. Puno ito ng mga maalikabok na kahon. Sa isang kahon, may nakitang lumang passbook. Nakapangalan kay Tessie. Tingnan niyo ito, mga transaksyon mula 2000 hanggang 2005. May mga regular na deposito sa passbook. Ilang daang libong piso bawat deposito. Magkano po ang kabuuan? 9.5 milyong piso po. Halos 10 milyong piso. Halos katumbas ng perang dala ni Aling Elena. Muling ipinatawag ng prosekusyon ang anak ni Tessie. Pagkatapos po ng 2000, nagbago po ba ang pamumuhay ng nanay niyo? Umiling ang anak. Wala naman po akong napansin na kakaiba. Bumili po ba siya ng bahay o gumastos ng malaki? Noong 2003 po, bumili siya ng apartment. Cash po. Noon po ako medyo nagtaka kasi hindi naman po kami ganoon kayaman. Ano po ang sinabi niya? Sabi niya, galing daw po sa ipon niya sa paluwagan. Nag-ipon daw po siya ng husto. Tumango ang piskal. Ginamit ni Tessie ang ninakaw na pera para mabuhay ng marangya sa loob ng 20 taon. Sinimulan ng prosekusyon na buuin muli ang mga pangyayari. Kailangan nilang malaman kung ano talaga ang nangyari noong Disyembre 11, 2020. Muling inimbestigahan si Mario Santos. Ngayon may kasama ng psychologist para makuha ang mga alaala ng isang pasyenteng may demensya. Naaalala niyo po ba ang Disyembre 14, 2000? Nakatingin lang sa kisame si Mario. Dahan-dahang nagsalita ang psychologist. Ano po ang ginawa niyo noong umagang iyon? Nasa bahay lang. Saan po pumunta ang asawa niyo? Sa palengke. Kailan po siya bumalik? Ipinikit ni Mario ang kanyang mga mata. Tila may inaalala. Alas 11 o alas 12. Mag-isa po ba siyang bumalik? Hindi, may kasamang babae. Sino po ang babaeng iyon? Hindi ko alam. Kaibigan ng asawa ko. May dala po ba siyang maleta? Tumango si Mario. Itim. 2 maleta. Mukhang mabigat. Ano po ang sumunod na nangyari? Nanginginig ang boses ni Mario. Dinala siya ng asawa ko sa kwarto. Tapos lumapit siya sa akin. Ano po ang sinabi niya? Paluin ko raw yung babae para makuha ang pera. Kaya po ninyo pinalo? Yumuko si Mario. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Kumuha ako ng tubo. 1 beses kong pinalo. Saan po ninyo pinalo? Sa likod ng ulo. Ano po ang nangyari sa kanya? Bumagsak. Maraming dugo. Sandaling huminto ang psychologist. Humihingal si Mario. Pagkatapos po, sabi ng asawa ko, okay lang iyan. Magaling. Ano po ang ginawa niyo sa bangkay? Binalot namin sa kumot. Isinakay sa kotse. Pumunta kami sa probinsya. Sino po ang naglibing? Kaming 2. Isinilid namin sa tapayan, tapos naghukay kami. Malalim. Itinala ng piskal ang lahat ng sinabi. Malinaw na ngayon ang mga pangyayari. Disyembre 18, 2000, Huwebes ng umaga. Nag-withdraw si Elena Reyes ng 10.2 milyong piso mula sa bangko. Isinilid sa 2 itim na maleta. Sa labas ng bangko, nakita niya si Tessie. Hindi ito nagkataon lang. Hinihintay na siya ni Tessie. Ate, sa bahay na tayo magbilang ng pera. Malapit lang naman. Hindi nagduda si Aling Elena. 20 taon silang magkaibigan. Tanghali, dumating sila sa bahay ni Tessie. Noon, kasama ni Tessie ang kanyang asawang si Mario. Ate, doon ka muna sa kwarto magpahinga at magbilang. Kukunan kita ng tubig. Pumasok si Aling Elena sa kwarto, dala ang mga maleta. Bumulong si Tessie sa kanyang asawa. Ngayon na, paluin mo yung babae. Kumuha si Mario ng tubo at pumasok sa kwarto. Binubuksan ni Aling Elena ang maleta. Nakita niya ang mga bungkos ng pera. Mula sa likod, pinalo siya ni Mario. Sa isang palo, bumagsak si Aling Elena. Pumasok si Tessie sa kwarto. Puno ng dugo ang sahig. Patay na ba? Hindi ko alam. Hindi na humihinga. Mabuti. Gawin na natin ang plano.
Binalot ni na Tessie at Mario ang bangkay sa kumot. Naghintay sila hanggang gumabi. Hindi sila dapat makita ng mga kapitbahay. Mga 10:00 ng gabi, isinakay nila ang bangkay sa kanilang van. Isinakay din nila ang mga maleta ng pera. 10.2 milyong piso lahat. Nagmaneho si Tessie. Nasa tabi niya si Mario. 1 oras at kalahati ang biyahe papuntang Bulacan. Hating gabi sila dumating. Tahimik ang baryo. Walang bahay na may ilaw. Dinala nila ang bangkay sa bakuran. Inilabas din nila ang tapayan na dala nila. Naghukay si Mario gamit ang pala. Pinagpawisan siya ng husto. Mahigit 1 oras siyang naghukay. Kinuha ni Tessie ang libreta ng paluwagan na dala ni Aling Elena. Kailangan din itong ilibing. Ebidensya ito. Binalot niya ang libreta sa plastik ng ilang beses at inilagay sa loob ng tapayan. Isinilid din nila ang bangkay. Masikip kaya kinailangan nilang ibaluktot ito. Binalutan ni Tessie ang tapayan ng asul na packaging tape. Walang makakahanap nito. Ibinaba nila ang tapayan sa hukay, tinabunan ng lupa. Gumawa sila ng taniman sa ibabaw nito. Nagtanim sila ng ilang buto ng pechay. Madaling araw, mga 4:00, natapos sila. Bumalik sila sa Maynila. Pagdating nila sa bahay, sumisikat na ang araw. May mga bakas pa ng dugo sa kwarto. Pinunasan ito ni Tessie gamit ang basahan, nilagyan ng bleach at muling pinunasan. Itinago niya ang 2 maleta sa pinakaloob ng aparador sa beranda. 8:00 ng umaga. Nag-makeup si Tessie at nagbihis, kalmado ang kanyang itsura at pumunta siya sa Divisoria. Nagtitipon na ang mga manininda sa tapat ng tindahan ni Aling Elena. Saan daw nagpunta si Aling Elena? Ewan, hindi sumasagot sa tawag. Lumapit si Tessie. Hindi niyo ba nakita si ate? Kukunin na sana natin ang sahod sa paluwagan. Hindi mo rin ba alam, Tessie? Hindi. Pagkatapos naming maghiwalay sa bangko, wala na akong balita. Nag-aalala ang itsura ni Tessie. Perpekto ang kanyang pag-arte. Pagsapit ng hapon, tumawag si Tessie sa pulis. Nawawala po si ate. Dala ang 10 milyong piso. Pakiusap, hanapin niyo po siya. Nanginginig ang kanyang boses at may luha sa kanyang mga mata. Dumating ang mga pulis at nagsimula ang investigasyon. Makalipas ang 2 araw, nagsimulang magkalat ng tsismis si Tessie. Baka tumakas na si ate, dala ang pera. Noong una, dahan-dahan niyang sinabi ito sa iilan lang. Naku, imposible naman. Hindi ganoong tao si Elena, gusto ko ring maniwala, pero 3 araw na siyang walang balita. Mabilis kumalat ang tsismis. Ayon sa plano ni Tessie, 1 linggo ang lumipas, iyon na ang pinaniniwalaan ng buong palengke. Tumakas si Aling Elena, dala ang pera. Ginampanan ni Tessie ng perpekto ang papel ng isang biktima. Umiyak siya sa harap ng mga manininda at sinisi si Aling Elena. Sobrang tiwala ang ibinigay ko sa kanya. Pakiramdam ko, pinagtaksilan niya ako. Walang sino man ang nagduda. 1 buwan ang lumipas, binuksan ni Tessie ang mga maleta. Puno ng pera, 10.2 milyong piso. Hinati nila ni Mario. Gumawa sila ng maraming bank account at unti-unting idineposito ang pera. Kung malaki agad ang idedeposito, pagdududahan sila. Mula 2000 hanggang 2005, dahan-dahan nilang idineposito ang pera. Ginamit ni Tessie ang pera para bumili ng apartment. Nagsimula naman ng maliit na negosyo si Mario. Lumipas ang 20 taon. Hindi nahuli si Tessie. Sa taniman sa bakuran ng kanilang bahay sa probinsya, taon-taon tumutubo ang pechay. Minsan, bumubulong siya sa sarili. Patawad, Elena. Pero wala akong magawa. Kailangan ko ng pera. May kaunting konsensya pero walang pagsisisi. Dahil doon, nabuhay siya ng komportable. Noong 2020, namatay si Tessie dahil sa sakit. Hanggang sa kanyang huling hininga, itinago niya ang sikreto. Hindi niya sinabi sa kanyang anak, sa doktor o kanino man. Akala niya perpektong krimen. Ngunit naaalala ng lupa. Oktubre 2020.
Nagsimula ang paglilitis kay Mario Santos sa Manila Regional Trial Court. Puno ang korte ng mga manininda mula sa Divisoria. Dumating din ang asawa ni Aling Elena, si Mang Roberto. Nakaupo si Mario sa wheelchair nang pumasok sa korte. Maputla ang kanyang muka at malabo ang tingin. Tanong ng hukom, "Inaamin mo ba ang mga paratang sa iyo?" Walang sagot si Mario. Tumayo ang kanyang abogado. "Your Honor, ang aking kliyente ay may malalang demensya. Hinihiling po namin ang mas magaan na parusa dahil sa kanyang kondisyon." Tumutol ang piskal. Normal po ang kanyang pag-iisip noong ginawa ang krimen. Bukod pa rito, 20 taon niyang pinakinabangan ng pera. Kailangan niyang pagbayaran ang kanyang kasalanan. 3 buwan tumakbo ang paglilitis. Isa-isang iprinisenta ng prosekusyon ang mga ebidensya. Ang mga buto na natagpuan sa tapayan, ang resulta ng DNA test, ang mga bakas ng dugo, ang mga bank deposit at ang recording ng pag-amin ni Mario. Iginiit ng depensa ang diminished capacity, ngunit hindi ito umubra. Napatunayang normal ang kanyang pag-iisip noong ginawa ang krimen. Nagkaroon din ng mga testigo. Tumestigo ang anak ni Tessie. "Alam niyo po ba na ang nanay niyo ang gumawa ng krimen?" "Hindi po. Wala po akong kaalam-alam." "Nakatanggap po ba kayo ng pera mula sa kanya?" "Binayaran po niya ang tuition ko sa kolehiyo. Tinulungan din po niya ako noong ikasal ako." "Alam niyo po ba na galing sa krimen ang perang iyon?" Yumuko ang anak. "Ngayon ko lang po nalaman. Wala po talaga akong alam." Tumestigo rin si Mang Roberto. "Ano po ang relasyon ninyo sa biktima?" "Asawa ko po siya." "Ano po ang naging buhay ninyo sa loob ng 20 taon?" Nanginginig ang boses ni Mang Roberto. "Inisip ko pong pinagtaksilan niya ako. Sobrang sakit po noon, pero iba pala ang katotohanan. Namatay siyang walang kasalanan. Humagulgol siya. Pansamantalang itinigil ng hukom ang paglilitis. Enero 2021, araw ng hatol. Nakaupo pa rin si Mario sa wheelchair. Walang emosyon ang kanyang mukha. Sinimulang basahin ng hukom ang hatol. Ang akusadong si Mario Santos noong Disyembre 14, 2000 kasama ang kasabwat na si Teresita Santos ay pinaslang ang biktimang si Elena Reyes. Itinago ang kanyang bangkay at ninakaw ang 2 milyong piso. Ang kasong ito ay isang karumal-dumal na krimen kung saan pinatay ang isang 20 taong kaibigan para sa pera. Sa loob ng 20 taon, namuhay ng komportable ang akusado gamit ang pera mula sa krimen at hindi nagpakita ng pagsisisi. Subalit, isinasaalang-alang ang edad at kasalukuyang kalusugan ng akusado. Ang korte ay nagpasiya. Itinaas ng hukom ang kanyang boses. Hinatulan ng akusadong si Mario Santos ng pagkabilanggo ng 10 taon. Nagkaroon ng bulungan sa korte. 20 taon, masyadong maikli. 78 anyos na siya, matatapos pa kaya niya ang sentensya niya. Tumayo ang piskal. "Your Honor, ang kasong ito ay sakop ng Republic Act No. 10951. Ang krimen ay nangyari noong Disyembre 14, 2000 pagkatapos ng pagpapatupad ng batas na nag-aalis ng prescription period para sa mga heinous crimes. Kaya walang prescription period ang kasong ito." Tumango ang hukom. "Tama, walang prescription period ang kasong ito. Kailangang pagdusahan ng akusado ang kanyang sentensya, anuman ang kanyang edad." Yumuko si Mario. Naging pinal ang hatol. Dinala si Mario Santos sa bilangguan. Isang 70 anyos na matanda, nakasuot ng uniforme ng preso, ikinulong sa isang selda. Si Tessie naman ay binigyan ng case dismissed due to death na hatol. Ngunit ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadungisan. Sinimulan ng gobyerno na bawiin ang pera mula sa krimen. Kinumpiska nila ang lahat ng ari-arian at pera sa bank account ni Tessie. May natira pang 8 milyong piso. Ang natitirang 2 milyon ay nagastos na. Ang 8 milyong piso ay ipinamahagi sa mga biktima. Ang 24 na manininda sa Divisoria
ay nakatanggap ng kanilang pera pagkatapos ng 20 taon. Isang manininda ang nakatanggap ng 3 milyong piso kasama na ang interes sa kanyang nawalang 29,000. 20 taon akong naghintay. Ngayon ko lang ito nakuha. Umiyak ang mga manininda. Hindi dahil sa pera, kundi dahil nakamit na ang hustisya. Binisita ni Mang Roberto ang puntod ni Aling Elena. Ang mga buto ay na-cremate at inilagay sa isang kolumbarium. Lumuhod si Mang Roberto sa harap ng puntod ng kanyang asawa. Mahal, patawarin mo ako. Mali ang akala ko sa iyo. 20 taon kitang sinisi. Patawarin mo ako. Nag-alay siya ng pagkain, mga paboritong pagkain ni Aling Elena. Nagdaos din ng isang memorial ang mga manininda sa Divisoria. Nagtayo sila ng isang maliit na marker sa dati niyang tindahan. Elena Reyes. Pagkatapos ng 20 taon, lumabas din ang katotohanan. Sumalangit nawa. Nagsindi sila ng kandila at nag-alay ng dasal. Sa bilangguan, araw-araw na ginugol ni Mario ang kanyang buhay sa selda. Lumalala ang kanyang demensya. Hindi na niya alam kung bakit siya nandoon. Minsan, tinatanong siya ng gwardya, "Lolo, nagsisisi po ba kayo?" Nakatingin lang si Mario sa bintana. Inutos ng asawa ko, "Wala akong alam." Hanggang sa huli, sinisisi niya ang kanyang asawa. Isang araw noong 2022, namatay si Mario Santos sa klinik ng bilangguan. 90 anyos, namatay siyang hindi natapos ang kanyang sentensya. Ngunit ang batas ay nananatiling buhay. Namatay siyang isang kriminal at aalalahanin siya ng kasaysayan. Nakahanap ng kapayapaan ang kaluluwa ni Aling Elena. Bagamat inabot ng 20 taon, lumabas din ng katotohanan. Isang kaso kung saan ang kasakiman ng isang matalik na kaibigan ay naging isang malupit na pagtataksil. Ngunit naaalala ng lupa ang lahat at hanggang sa huli, ipinagtanggol ng batas ang hustisya. Mga kaibigan, sa loob ng 20 taon, naniwala sina Tessie at Mario na perpekto ang kanilang krimen. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Ang oras ay hindi kailanman kakampi sa isang kriminal. Ang katotohanang nakalibing sa ilalim ng lupa ay tiyak na lalabas balang araw. At ang batas ay hindi sumusuko. Noong Disyembre 14, 2000, nawala si Elena Reyes sa Divisoria kasama ang 10 milyong piso. Sa loob ng 20 taon, naniwala ang mga tao na tumakas siya, dala ang pera. Maging ang kanyang matalik na kaibigan ay iyon ang sinabi. Ngunit iba ang katotohanan. Hindi nakatakas si Aling Elena. Sa loob ng kwarto ng kanyang kaibigan, pinalo siya ng tubo at bumagsak. At kinagabihan, inilibing siya sa ilalim ng lupa sa isang bakuran sa probinsya. Pinatay ni Tessie ang kanyang 20 taong kaibigan at ginamit ang pera para mabuhay ng komportable. Bumili siya ng apartment, pinag-aral ang kanyang anak at naglakbay. Sa palengke, nagpanggap siyang biktima. Umiyak siya at sinisi si Aling Elena. Naawa sa kanya ang mga manininda. Isang perpektong krimen. Walang nagduda, walang ebidensya. Ngunit may isang bagay na hindi nakalkula ni Tessie. Namamamatay siya pagkatapos ng 20 taon. At aayusin ng kanyang mga naulila ang abandonadong bahay. Noong tag-araw ng 2020, nang hukayin ng backhoe ang lupa, lahat ng sikreto ay nabunyag. Ang tapayan na binalot ng asul na tape, ang mga buto sa loob at ang libreta na nakabalot sa plastik. Umuunlad ang agham at kahit sa 20 taong buto, makukuha pa rin ang DNA. Napatunayang si Elena Reyes nga. Nang suriin ang mga financial record, may halos 10 milyong piso na pumasok sa account ni Tessie. Si Mario Santos ay nasa nursing home na dahil sa demensya, ngunit hindi siya pinalagpas ng batas. Normal ang kanyang pag-iisip noong ginawa ang krimen at 20 taon niyang pinakinabangan ng pera dahil sa batas. Wala nang prescription period. Hinatulan siya ng 20 taong pagkakabilanggo, ngunit namatay siya sa bilangguan bago matapos ang kanyang sentensya.
Bagamat hindi na nilitis si Tessie dahil patay na siya, ang kanyang pangalan ay mananatiling isang mamamatay tao. Sa huli, nakamit ni Aling Elena ang hustisya, bagamat inabot ng 20 taon. Ang kanyang asawang si Mang Roberto ay 20 taon siyang sinisi. Naniwala siyang isang taksil ang kanyang asawa na iniwan siya para sa pera. Ngunit nang malaman niya ang katotohanan, gumuho ang kanyang mundo. Ang kanyang asawa ay isang tapat na tao na sinubukang gawin ang tama hanggang sa huli. Ang mga manininda sa Divisoria ay nabawi rin ang kanilang pera pagkatapos ng 20 taon na ipamahagi ang 8 milyong piso. Ngunit mas mahalaga kaysa sa pera ang katotohanan. Nalaman nilang hindi tumakas si Aling Elena kundi isang biktima. Ang mensahe ng kasong ito ay malinaw. Ang oras ay hindi kakampi sa kriminal. Gaano man kahusay ang pagtatago, gaano man katagal ang lumipas, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Naaalala ng lupa, naiiwan ang ebidensya at binubunyag ng agham at ang batas ay hindi sumusuko. Ang mga 20 taong cold case, 30 taong unsolved case, sa huli ay nalulutas. Ang mga biktima ay makakahanap din ng hustisya. Niloko ni Tessie ang kanyang kaibigan sa buong buhay niya. Niloko niya ang mga manininda, ang kanyang anak at ang buong mundo. Ngunit hindi niya maloloko ang kanyang sarili. Gabi-gabi, malamang na nakikita niya ang mukha ni Aling Elena. Nabuhay ba siya ng payapa? Sa labas, marahil oo, ngunit sa loob, may takot. Ang takot na baka mahuli siya balang araw. Sa huli, naging totoo ang takot na iyon pagkatapos niyang mamatay. Mga kaibigan, pinagkakatiwalaan niyo ba ang mga taong malapit sa inyo? Naniwala si Aling Elena sa kanyang 20 taong kaibigan. Hindi siya nagduda kahit minsan. Kaya sumama siya sa bahay ni Tessie at iyon na ang kanyang huli. Sa paligid natin, may mga taong tulad ni Aling Elena, masisipag at responsable. Tahimik na ginagawa ang kanilang trabaho, nagmamalasakit sa iba at tumutupad sa mga pangako. Hindi dapat sila maging biktima ng kawalang katarungan at hindi tayo dapat basta-basta humusga. Nang mawala si Aling Elena, agad na hinusgahan ng mga tao. Tumakas daw dala ang pera, walang ebidensya, walang kumpirmasyon. Gaano kaya kasakit ang mga salitang iyon para kay Mang Roberto? Gaano kaya nahirapan ang pamilya ni Aling Elena? Ang katotohanan ay laging komplikado. Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito, ano ang naiisip nyo? Galit ba ang nararamdaman nyo kina Tessie at Mario? Awa ba para kina Aling Elena at Mang Roberto? O ginhawa dahil sa huli, nanalo ang hustisya? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comments. Ano ang tingin ninyo sa kasong ito? Ano ang naramdaman ninyo? At kung mayroon kayong kakilala na may katulad na karanasan, isang lumang kaso na hindi pa nalulutas o isang biktima ng kawalang katarungan, i-share din po ninyo sa comments. Magdamayan po tayo at magbigay ng suporta. Maraming salamat po sa panunood hanggang sa huli. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay malaking tulong para makagawa pa kami ng mas magagandang kuwento. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, pindutin na po ang subscribe button at pakisabi na rin po kung taga saan kayo nanonood, Maynila, Cebu, Davao o nasa ibang bansa. Babatiin ko po kayong lahat. Abangan po ninyo ang susunod na kwento. Ibabahagi namin ang mga katotohanang hindi nyo pa alam, mga kwentong itinago ng mundo. Mag-ingat po kayo at maging mabuti sa mga taong nakapaligid sa inyo. Dahil tayong lahat ay umaasa at nagtitiwala sa isa't isa. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat po.